Ito, mga US F-35 fighter aircraft, bantay sarado daw ang West Philippine Sea. Ang kinakatakutang F-35 naglanding sa Pag-asa Island, mga kapatid. Ito ang ating bibigyan ng reaction video ngayon and syempre commentary about West Philippine Sea news pa din, mga tol. Ang video panonoorin natin ay mula kay PHTV. Kung nakikita ninyo, mga kapatid, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanilang YouTube channel, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video at commentary na tulad nito, mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Iniulat na isang source na tinalo umano na isang magaling na piloto ng Philippine Air Force ang pinakamoderno at pinaka-advanced na fighter jet ng Estados Unidos sa isang dogfight sa Clark Air Base, Pampanga. Sinabi sa report na tinalo umano ng FA-50PH ng Philippine Air Force ang F-35C ng Estados Unidos sa isang aerial dogfight noong nakarang linggo at hindi umano makapaniwala ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa nangyari. Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, napakagaling talaga ng ating mga sundalo. Matatapang, magagaling ang mga sundalo natin. Kulang lang talaga sila sa suporta, sa kagamitan, kulang sila sa mga ganyang bagay. Kasi yung mga tol, pagdating sa totoong labanan, mga tol, hindi ito yung parang laro lang na o sige, kung ano lang yung dala-dala mo, bahala ka na dyan. Hindi ganun yun, mga tol. Buhay ang nakataya dyan. So yun yung pumipigil sa kanila, mga tol. Kahit sabihin natin handa naming ibuwis ang aming buhay. Pero syempre, gamitan pa rin natin ng utak, di ba? Hindi naman porket ang kasabihan na handa naming ibuwis ang aming buhay, talagang ibubuwis mo na, pagpapatiwakal ka na, di ba? Kailangan pa rin talaga na suporta, kailangan ng kagamitan, mga bagong kagamitan. Hindi lang basta gamit, di ba? Dapat moderno para talagang may laban, mga tol. Kasi mas maganda na yung masawi ng lumalaban kaysa masuwi, kaysa sa katangahan na laban ka, wala ka naman palang ibubuga, di ba? Wala ka naman palang panlaban, di ba? So alam nyo, kulang lang talaga tayo ng mga gamit, pero pagdating sa katapangan, pagdating sa kakayanan ng ating mga sundalo, hindi tayo pahuhuli, mga tol. Di ba? Ano rin yan? Sabak na sabak sa laban ng mga AFP natin. Ngunit sinabi ng source na nakaranas umano ng malfunction ang electro-optical targeting system ng F-35 na Estados Unidos, kaya't nahirapan itong ma-detect ang FA-50PH ng Philippine Air Force. Sinabi naman ng ilang analista na mababa umano ang tsansa na matalo ng isang trainer aircraft ng Philippine Air Force ang isa sa pinaka-advanced na fighter jet ng Amerika sa isang dogfight dahil malayo umano ang agwat ng kakayahan ng dalawang fighter jet. Hindi naman umaandar mag-isa mga fighter jet eh. Kahit na advance pa yan o kahit yan pa yung pinakamoderno sa lahat, depende pa rin sa pilot yan. Diba? Depende pa rin yan sa magmamaneho, mga tol. Diba? Meron ako napanood parang sa kotse, diba? Isa, dala-dala niya BMW. Yung isa naman, dala-dala Lamborghini. O, lumamon ng alikabok yung Lamborghini, di ba? Depende kasi yan, mga tol, sa may dala. Eto mga machine na to, hindi naman yan unmanned eh. Ano yan eh, may pilot yan, may piloto eh. So kahit na gaano pa ka-advance yan, yung dala-dala mo, kung hindi naman ganun kahusay yung nagmamaneho niyan o yung nagpapatakbo, wala, matatalo talaga siya, di ba? So tuloy natin. Iniulat ito matapos sinabi ni Pangulong Marcos na mga Chinese military facility sa mga na-reclaim na land features sa West Philippine Sea ay nakakaalarma umano dahil sa lapit nito sa coastline ng bansa, at nagpahayag din siya ng pagkabahala tungkol sa tinatawag niyang false narrative at coercive tactic ng ibang bansa sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay kailangang makipagtulungan sa mga kaalyado nito, kabilang ang treaty partner ng bansa na Estados Unidos,
upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea at West Philippine Sea. Tama. Hindi binanggit ni Pangulong Marcos kung anong bansa, ngunit maliwanag na tinutukoy niya ang China na nag-reclaim ng maraming land features sa West Philippine Sea at ginawa itong mga base na kung saan ang mga Chinese aircraft at barko ay nakadeploy upang mangharas sa mga Philippine vessel at fishing boat. Hindi lang China, pati Vietnam. Marami din na reclaim mga tol. Marami rin silang mga pinatayong isla. No, marami rin silang mga kinuhang lugar dito sa West Philippine Sea. Anya na patuloy na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea na may paulit-ulit na ilegal na pagbabanta at hamon laban sa mga karapatan at jurisdiksyon sa Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Ang mga naturang aksyon, anya, ay mga paglabag sa international na batas, partikular na sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at inconsistent din ito sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Ikinalungkot din ni Pangulong Marcos na naging mabagal ang pagbuo ng Code of Conduct para sa mga claimants sa South China Sea. Ibinunyag niya na dahil dito, ang Pilipinas ay lumapit sa ibang mga bansa sa rehiyon tulad ng Vietnam at Malaysia upang gumawa ng sariling Code of Conduct. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na tumanggi umano ang isang Chinese admiral na magpadala ng karagdagang Navy ship sa West Philippine Sea matapos mag-request ang isang opisyal ng Communist Party na dagdagan pa ang naval asset ng PLA Navy sa nasabing karagatan. Tinanggihan ni People's Liberation Army Navy Admiral Sun Jianggu na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea. Bakit? Upang hindi lalong tumas ang tensyon sa lugar at maiwasan ang isang direktang komprontasyon sa US Navy. Idinagdag niya na sapat na umano ang mga barkong nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at naniniwala din ang nasabing Chinese admiral na hindi mapapantayan ng Pilipinas ang kasalukuyang pinagsamang lakas ngayon ng PLA Navy at Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan. Sa ngayon, kung nga Pilipinas lang mga tol, hindi talaga kayang pantayan niya ng Pilipinas. Hindi ngayon, hindi mga susunod na taon at hindi siguro sa mga susunod na 10 taon mga tol. Dahil habang umuusad ang ating modernization program sa ating sandatahan, hindi naman humihinto ang China sa pag-develop pa at sa pagpaparami pa ng kanilang lakas. Kumbaga, umaandar tayo pataas pero ang China pataas din naman. So naghahabulan pero napakalayo kasi ng pagitan mga tol eh. Ilang bilyong dolyar ang pagitan niyan mga tol eh. 'Di ba? Ang kailangan nating pag-igihan, ito lang sa tingin ko lang, bukod sa pagdadagdag natin ng mga assets. Total ayaw naman natin mapasabak sa gulo, ayaw natin mapasabak sa gera. Ganito na lang. 'Di ba? At palagay ko hindi naman to aatakihin ng China kasi hindi talaga sila pwede magsimula ng kaguluhan eh. Kailangan budgetan ng ating gobyerno yung pagtatayo natin ng mga base ng militar natin dito sa karagatan, no? Para ano yan eh, kumbaga mga permanent base na yan para talagang maipakita natin, tinitindigan natin na talagang etong mga lugar na to sa Pilipinas yan, pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas, di ba? Kalinsabay nun mga tol, dapat nagdadagdag din tayo ng ating mga patrol boat. Kahit mga patrol boat na maliliit lang, no, kung hindi natin kayang bumili pa ng mga sobrang lalaki, di ba? So kailangan yun ang talagang binabudgetan din ng ating pamahalaan para hindi man sa administrasyon ngayon, mapapakinabangan yan hanggang sa mga susunod na administrasyon. Depende sa uupo ulit na bilang presidente. Kasi kung ang susunod na presidente is willing niyang pakawalan lahat yan para lang maipagkaibigan sa China, balewala mga tol. Gagalit sa kanya sambayan ng Pilipino, lalo na ngayon na exposed to. Dati kasi wala tayong kamalay-malay dito eh. Dati kasi wala tayong kaalam-alam dito eh. Ngayon hahanapin ng mga Pilipino to. Anong nangyari sa China, di ba? Maliban na lang kung talagang hindi na to ipapakita ng media, hindi na to ipapakita, ano yan, mababaon na lang yan sa limot ng mga tao. Sayang din mga kapatid.
Ngunit sinabi naman ng ilang analista na posibleng iniiwasan lang ng mga matataas na Chinese military official na magkagulo sa West Philippine Sea Good. dahil isang pagkakamali lang umano ng kanilang mga sundalo, siguradong magkakagera sa pinagtatalunang karagatan. Pare-pareho pa naman bagsak ang ekonomiya natin mga tol. Diba? Kahit China, bagsak ang ekonomiya nila. US, akala nyo ganun. Bagsak din ang ekonomiya nun mga kapatid. Diba marami tayo nababalitaan, umabot na sila dun sa debt ceilings nila, diba? Pilipinas, ganun din mga tol. Kaya talagang iniiwasan nila yan magkasalubong talaga, no? Hanggat maaari, puro bangayan lang, puro salitaan lang tayo, okay na yun. At least makakatulog tayo ng mapayapa. Iniulat ito matapos sinabi na isang opisyal ng Philippine Coast Guard na ipagpapatuloy ng gobyerno ng Pilipinas ang non-military approach nito sa mga gagawing resupply mission ng bansa para sa mga tropang nakaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang National Task Force for the West Philippine Sea na pinamumunuan ni National Security Advisor Eduardo Año ay naniniwala na mas mabuting gumamit ang bansa ng mga supply boat at hindi mga barko ng Navy o Coast Guard upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Ganun nga yung ginagawa natin ngayon, di ba? Imbis na gumamit tayo ng mga Navy boat natin, ang ginagamit natin yung mga kahoy na bangka. Di ba? Para non-provocative nga daw eh. Pero ang dinadanas naman nun mga tol, nasisira kapag binobomba ng water cannon ng China, mga kapatid. Biruin mo yun na yung intention ng Pilipinas, di ba? Iba yung intention ng Pilipinas, huwag na tayong gumamit ng mga malalaking barko. Baka isipin nila, nagpo-provoke tayo. Biruin mo, yun na yung mindset natin. Pero kapag nagre-report ang China, anong lumalabas? Paulit-ulit na paghahamon ng Pilipinas, paulit-ulit na pangharas ng Pilipinas. Tayo pa yung lumalabas na masama. Grabe. Sinabi naman ni Jay Tariela sa isang interview sa media na ayaw nilang patasin pa ang tensyon at i-provoke ang sino man, maging sa China o iba pang mga claimant countries. Pero yung nakaka-provoke ba yung ganitong bangka? Matatawa ka na lang di ba? O yan ang China Coast Guard eto China Coast Guard. Tapos ito itatapat natin sa kanila para sa kanila hinaharas pa natin sila. Tapos pagbibintangan tayo, etong bangkang to, iniharang daw natin sa kanila. Di para tayo nagpatiwakal nun mga tol. Sinong baliw maniniwala nun, di ba? Nais din manong patunayan ng Pilipinas ng pagsasagawa nito ng mga maritime mission ay naayon sa international norm. Sinabi ni Tariela ng PCG at mga journalist na sumali sa pinakahuling misyon ay nakita ang 38 barko mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia malapit sa Ayungin Shoal. May 5 barko ng CCG, 5 barko mula sa PLA Navy at 28 Maritime Militia vessel ang nakita rin sa lugar. Nai-expose talaga sila mga tol. Sinabi sa report ng ilan sa mga barko ay nagsagawa ng mapanganib na maneuver habang isang barko ng CCG ay gumamit ng water cannon laban sa isang Philippine supply boat na nagdadala ng pagkain para sa mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Jay Tariela, ng water cannon na ginamit ng Chinese Coast Guard ay maaaring magpakawala ng high pressure na tubig at maaari umunong mawasak nito ang supply boat, ngunit kalaunan ay nagawa nitong makalusot sa mga barko ng China. Oo, sa sobrang lakas ng pressure niya, kahit sabihin mong tubig lang mga tol, alam mo yung mga pinangkakat ng metal, tubig nga yun di ba? Depende sa pressure, pero eto yung pressure nito mga tol, tas itatapat mo doon sa kahoy na bangka ng Pilipinas, wasak talaga yun, di ba? Wasak talaga yun, pero biruin mo, doon nakakabilib yung tapang ng ating mga kasundaluhan. Diba? At doon din sila nakakaawa mga tol. Kasi ginagawa natin ng lahat para hindi tumaas ang tensyon. Gusto lang naman natin mag-supply ng mahinahon. Gusto lang naman natin magawa yung mission natin ng mapayapa. Diba? In the first place, hindi naman tayo magkakaroon ng resupply dyan at magkakaroon ng barko dyang nakasadsad dyan sa Ayungin. Kung hindi patuloy na sinasakop ng China yung mga isla natin. Kung hindi sila patuloy na nag-claim dito sa ating exclusive economic zone.
'Di ba? Kaya nga kung titingnan mo, sino ba ugat ng kaguluhan dito? Sila din, eh. 'Di ba? Sila rin talaga ang pinakaugat, eh. So ito yung mga kaganapan ngayon, no, dito sa West Philippine Sea, mga kapatid. No, hindi talaga matatapos 'to ng basta-basta, mga tol. Hangga't nagmamatigas ang China, wala sa atin ang problema, wala sa Pilipinas, mga tol. Tayo kinukuha lang natin kung ano yung legal na sa atin, kung ano yung naaayon sa UNCLOS, naaayon sa international na batas, naaayon talaga yan sa batas ng pandaigdigan, mga kapatid. Pero hangga't na hindi tayo tinatanta ng China at hindi sila titigil sa pag-angkin ng hindi naman kanila, hindi talaga matatapos yan. Isa pang dahilan para matapos to, mga tol, kung isusuko yan ng presidente natin. Kung hindi man si Marcos, kung hindi man si PBBM, yung susunod, hindi natin alam kung sino, mga tol. Pero sa ganung bagay lang yan matatapos. Tapos pag napalitan na ulit siya, syempre 6 years lang naman ang presidente at yung susunod sa kanya, ilalaban na naman, simula na naman yan, mga tol. So walang katapusan, no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga video na panood natin? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.